Okay, update tayo sa BTC. Medyo di tayo makakapag-update masyado, no? Kasi back to work ulit, no? Tapos na ang holiday, so medyo di tayo makakapag-update. Sa ngayon, medyo tinatamad ako magtrabaho, kaya nag-decide ako na medyo, sige, try natin mag-update ng BTC, no? So kaya natin pinag-aaralan ng BTC para in the future di na tayo masyado nagtatrabaho, no? So sana at some point puro naka-long na tayo, no, or naka-hodl na tayo, no, at mag-bull market na si BTC. So hindi pa natin sure kung ano na kung 100% bull market na, pero anyway, ang pinaka-point natin ngayon yung galaw ni BTC, kung magbo-bull market ba or magbe-bear market pa rin ba, di natin sure. Pero sa ngayon, after ng push down natin na to, no, nagkakaroon tayo ng some sort of bounce, meron tayong some sort of bull swing failure dito, nagkaroon tayo ng liquidity grab, then meron tayong pump. So most likely maraming na liquidate na longs dito. Ina-expect natin ang target natin teka, nakalimutan ko na mga 45k ata yun, no? Tama ba? So ito pa, hindi, weekly to, no? So punta tayo ng daily, ito pala, no? Yung 45k na daily, ito. So ina-expect natin makakabalik tayo dito sa mga area to. Medyo nakabalik nga tayo, baka mag-shoot up pa to na onti pa. Depende, no? Pwede pa mag-push up pa to hanggang dito sa mga area to ulit. Ito medyo kapos to. Pero di natin masasabi. At meron tayong nakikitang no, na bullish candle week dito, no? Bullish candle week. So may possibility pa, I know, so nagkaroon tayo ng push up, no? May possibility pa, ito pa, meron tayong mga bullish candle week, no? So meron pa tayong possibility na mag-push up pa medyo higher. Kung titignan natin sa 4 hours to, tingnan natin 4 hours, kung sabihin natin some sort of impulsive move to, which is mukhang parang hindi siya complete. Hindi natin masasabi, pero in case na may some sort of movement dito, pwede natin ma-check to through Fibs. So Fibs, meron tayo sa ito, no, nasa bandang gitna siya, no, dito sa mga area to, at doon din tayo nag-wake up exactly doon, at doon din tayo nagte-trade around yung mga closest natin sa 618, no, golden pocket. So meron tayong signs of signs of rejection sa ngayon, at meron tayong malit na some sort of ascending triangle. Pwede ba natin masabi? Tingnan natin ang volume natin. Ang volume natin, mukhang meron naman tayong valid na na ascending triangle. So aabangan lang natin to kung magpa-play out ba tong ascending triangle natin, no? Kasi in case na mag-breakout to, silipin lang natin yung mga estimate natin yung height, mga ganyan siguro. So may possibility of higher highs pa, 46,500 area. So tignan muna natin kung meron ba tayo sa weekly niyan. Yes na yun, layo pala, no? Layo yan. Tignan natin dito, meron ba tayo? Ito 47k na, no? 47k, 46,856, no? So may possibility na mag-push up pa tayo higher in case na magkakaroon ng breakout sa ascending triangle na yun, no? Kaso sa tingin ko, no, etong push up ni BTC sa 45,800 area, actually ang expect ko dapat dito mga 45,500 lang. Mga banda dito sa 45,500, pero meron pa tayong inaabangan na 48k, no, kung in case na magpo-push up pa si BTC, kasi meron tayong ganito, no, yung impulsive theory natin na kapag magpo-push up 1.272 hanggang 1.618. So makikita natin meron tayo sa actually exactly 1.272 na pala to, no? So basically dito sa 1.236 hanggang 1.272. So meron na tayong minimum target met para sa fifth wave, no? Kasi meron tayong ganito, no? So mabilis lang, recap lang, meron tayong first, second, third, fourth, fifth, no? Ito ang fifth wave ang kakalabasan. Kung may fifth wave daw dyan, generally ang target niya 1.272 hanggang 1.2 basically 1.236, 1.272, minsan umaabot ng 1.618, no? So in case lang magkaroon tayo ng some sort of ano ba tawag dito, siguro mali yung yung drawing ko na ito, no? Hindi ko sure rin baka ganito, parang hindi, sabihin natin candle closes lang, mga ganyan.
So basically mula dito hanggang dito lang, no, i-retest na lang tong top na to. So babalik lang tayo ng 1.236, 1.272 area. Pero pag week to week siguro malaking push to, no, siguro mga ano to, kung ganyan hanggang dito. Kaso hindi maganda tong itsura na to, no, pero aabot tayo 1.618, no. So hindi natin sure yung ano yung drawing nito, no, sa ascending triangle na to. Meron naman tayong decreasing volume. So meron tayong okay, medyo may signs of ascending triangle na pwedeng mag-breakout, no, dito, no. So mukhang dalawa yung babantayan natin. Hindi ko lang sure yung pangalawang target na ganito hanggang dito, pero pasok siya sa 48k, no, na 1.618. So mukhang valid naman ata siguro. Hindi ko lang ganun ka-sure, pero most likely ang aabangan ko dito yung 45k area, no, kasi meron tayong daily level dyan. So tignan lang natin ito, daily level dito. Okay, so ito basically 45k, no. Baka mag-retest tayo dito. Kailangan natin abangan yan kung magkakaroon pa tayo ng some sort of break. Depende yan. At yung volume kasi nito, no, medyo malaki sa daily, no. So ito ang isa sa mga pinakamalaking volume simula ng ano, no, ng bottom na itong 25k area na to. Isa sa mga pinakamalaking red volume to. So may signs of ano to, no, signs of some sort of malaking rejection. Di lang natin sure kung nag-i-start na ba yung rejection or nagkakaroon na ba ng distribution dito, no. So sakto pinag-usapan natin yung distribution. Meron akong papakita na distribution schematic. So Wyckoff distribution schematic, no. So ano lang to, bihira natin gamitin to, pero in case lang, no, in case lang na meron tayong parang second thought, kung kumbaga yung tipong may idea na tayo sa impulse theory, paano kaya pag ano, may idea pa tayo sa ibang view, no. So titignan natin yung ibang view kung meron bang possibility na may distribution dito or baka magpo-push up to, no. So meron tayo dito Wyckoff accumulation schematic or tsaka mga distribution, mga ganun, no. So meron tayo dito, yan, distribution. So example lang, no, try natin yung yung Wyckoff accumulation muna, no. So sa napapansin ko dito, meron tong distribution sa ngayon, pero para lang makita natin paano nag-work ang Wyckoff accumulation or distribution, meron tayo dito sa potential bottom na to, no, potential bottom na to. Okay, so gagawa tayo ng box. So siguro ganito siguro yung box natin, or baka ganyan. O baka ganyan yung box natin siguro. So titignan natin, meron tayo dito Wyckoff's accumulation schematic, no. So meron tayong selling climax, which is ito yan, no, selling climax. Actually gawin natin line din at adjust natin tong adjust natin yan siguro. So meron tayong selling climax, meron tayong automatic rally, ang tawag AR, automatic rally, o baka dito ba yung automatic rally natin. So mukhang dalawa kasi yung linya dito, or more like ang resistance dito. So yan, makikita natin may resistance pa dito, may resistance dito. Automatic rally, then yung isa pang sell off, then ano ba tawag doon? Wala siyang pangalan, no? Resistance line lang siya. So ano dito yung mga pangalan, no? AR automatic rally, ST secondary test. So meron tayong secondary test dito, no? Meron tayong push up, meron tayong medyo secondary test, parang mataas to para masabing secondary test, pero tayo ng resistance line ulit dito, then push down yung para sa unang secondary test, no. Ito yung unang secondary test. Actually pangalawa siya, pero ito kasi weird na ito, no. Pero mapapansin natin, meron tayong automatic rally, push down, push up, selling climax, automatic rally, push down, push up, then secondary test na isa pa. So ang kakalabasan, magkakaroon tayo ng some sort of spring event after natin mag-push up, then push down ulit. So nag-push up tayo, push down ulit, spring event area. So meron tayong tinatawag na accumulation area. So tinitignan ko yung yung on-chain metrics dyan. Wala akong nakitang accumulation sa whales dito sa area to, pero pwede natin masabi meron tong accumulation sa retail, kasi sa retail nagpapump ang retail, no. So pwede natin masabi, kasi dati pinag-aaralan ko tong part na to, no, na mukhang
mukhang parang hindi ganun kaganda tong accumulation schematic na to. At ang kinakalabasan, hindi akma sa accumulation phase na walang whales na nag-accumulate. Pero may mga retail na nag-accumulate. Okay, so sa ngayon, meron pa rin tayong accumulation phase dito, no? So meron diyan ang kinakalabasan. So madalas kapag merong accumulation phase, merong bullish movement afterwards, no? Nagkamali ako. Yan. So makikita natin yung yung retest, no? Retest. Okay? So meron tayong susunod, no? Nagkaroon na tayo ng sign of strength, SOS. Ito, sign of strength. Nagkaroon tayo ng ano ba tawag dito? Consolidation bago tayo nag-breakout. Makikita natin yung consolidation. Actually, baka saan yung consolidation nito? Above lang ng AR. So baka ito yung consolidation niya, no? Consolidation bago mag-push up, no? So nag-consolidate nga naman tayo dito, no? ABC correction dito. ABC, then pump. Okay? So nasa ano tayo? Nasa phase E tayo sa ngayon, at least sa Wyckoff schematic. Pero may mga times na hindi lahat ng mga Wyckoff schematic nagpe-play out. Okay? So for example, ito meron din tayong some sort of distribution schematic dito. Pero nag-support to, distribution schematic. So papakita natin yung distribution schematic niyan. Asa na to? Mukhang pwedeng ito yung distribution schematic natin. So meron tayong buying climax, automatic rally, secondary test, sign of weakness, then upthrust after distribution. So UT, no? Upthrust after distribution. Ito yung mga yan, ha? So basta meron tayong 1, 2, 3, tatlo, no? Tapos meron tayong some sort of dalawa lang ditong major push down. So tignan natin. So meron tayong 1, 2, actually parang dalawa lang to, no? Pero meron pa tayong isa pang higher high dito. Tapos dalawang major push down. Siguro ito, tsaka ito. Hindi, ito yung ito yung sign of weakness na magbe-breakdown dapat, no? Tama ba? So ang ine-expect natin dito, meron tayong some sort of buying climax dito. Buying climax dito, meron tayong sign of weakness. Ito, SOW, meron tayong upthrust. Siguro baka ganito to, no? Baka ito lang. Wala tayong tatlong higher high. So dalawang high lang, no? Isang high o isang higher high. So titignan natin. Isang high, isang higher high, tapos meron tayong lower high dito na mukha siyang distribution schematic, no, na magda-dump, no? Magkakaroon tayo ng head and shoulders pattern dito, shoulder, head, shoulder. Meron tayong some sort of shoulder, head, shoulder dito, then potentially mag-dump, no? Pero hindi nangyari. Meron tong malaking setup of distribution schematic, no? Malaking distribution schematic. So mga examples niyan, meron din tayo sa ATH. Pero ito syempre sa ATH actually nangyari talaga yung distribution, no? So ito for example, no, ito. Meron tayong head and shoulders pattern dito. No? Yan. Meron din dito. Meron tayong upthrust or buying climax, then upthrust after distribution, lower high. Yan ang makita natin. Buying climax, upthrust, then lower high, then dump. So makikita natin yung head and shoulders pattern dito, no? Yan, tsaka yan. Okay? So, ba't natin pinag-uusapan to? Kasi meron ako nakikita actually. So, ang tagal na segue natin, no? Kasi gusto ko pakita yung kung paano nangyayari yung mga distribution. Kasi sa nakikita ko mukhang may distribution dito. Okay? Pupunta tayo ng 4 hours. Meron tayong some sort of meron tayong distribution dito. Okay? So, meron tayong buying climax dito sa mga area to, no? Buying climax. Ito yan. Then, sign of weakness. Ito, meron tayong some sort of sign of weakness dito. Or baka dito pa yan. Hindi natin sure. So, meron tayong push down, push up. Yung parang ano ba to? Automatic rally ba to? Or di pala. Ang automatic rally pala ito, no? Tapos secondary test. Then some sort of sign of weakness. Then mag-iisa pang some sort of push up. So mukhang ito yung sign, isa pang push up ito.
which is yung upthrust UT. Then ang ine-expect natin dito, magkakaroon tayo ng isa pang push to the upside, no? Last point of supply. Tama ba? LPSY. Nakalimutan ko na tawag yung sa LPSY, no? Last point of supply, tama. Last point of supply. So ang ine-expect ko, etong push up na to, magkakaroon tayo ng mga basically dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to na magre-retest tayo. Medyo nasa area na siya kung saan siya pwede mag-retest, no? Mapapansin din natin dito ang buying climax natin, ang upthrust natin, ang last point of supply natin ando dun sa mga area yun, no? So dalawa yung resistance line, no? Ito, meron tayo isa sa taas, meron tayo doon sa buying climax na resistance line. So meron tayo dito buying climax na resistance line at meron tayong upthrust resistance line. Okay? So ang importanteng bantayan dito yung buying climax area, no? So dito banda. So makikita natin meron tayong ano tawag dito, some sort of paghihirap ni BTC para i-break out ulit to, no? I-break out ulit yan. So sa nakikita ko, etong mula dito sa point na to hanggang dito, mga medyo mabibilis to na medyo malalakas. Kung titignan natin dito, babalik tayo dito, malalakas. Then pabalik ulit tayo dito sa mga area to, no? So meron tayong some sort potentially distribution schematic dito na nangyayari, okay? Pero hindi meaning na meron tayong nakikitang distribution schematic magdadump, no? So kaya ako pinapakita tong isang to, ito, no? Kaya ako pinapakita to na mukhang meron tong distribution schematic, pero yung distribution schematic niya hindi nag-breakdown. So ito ang inaabangan natin na potentially mag-breakdown, no? Na ganito dapat ang gagawin, no? Teka, tama ba to? Ito yung upthrust after distribution. Yan, then meron tayong some sort of lower high dito, then dapat magbe-breakdown, no? So dito dapat yung start ng potential dump. Pero ito, sa nakikita natin, no, magkakaroon tayo ng tawag dito na consolidation dapat dito sa support line. Nagkakaroon nga tayo, no? Makikita natin, nagkakaroon tayo ng consolidation sa support line. Okay? Pero nag-breakout siya. Hindi siya nag-breakdown. Okay? So ay nang kailangan nating abangan in case na pag bumalik tayo sa mga levels na to, pupunta tayo ng 4 hours, ha? So makaka-expect tayo, no, dito sa mga area to, medyo malakas ang resistance. At kapag bumalik tayo dito sa mga area to, ito, i-retest to mga to, kailangan na mag-aaron to ng some sort of ultimate decision point. Kung dito ba siya magsusupport para mag-pump, or dito ba siya magbe-break para mag-dump ng lower targets. Most likely ang mga targets niyan aabot na mga itong susunod na to. Hindi meaning ng no, so basically itong mga distribution at mga accumulation schematics, madalas reversal sila, pero hindi meaning na pag reversal yung tipong lower low o kaya ATH na ganun, no? May mga times na yung reversal nila yung mga correction lang, no? So for example, pwedeng maging yung sa impulse wave theory natin, pwede maging, sabihin natin, baka ito na yung fifth wave, baka lang kunwari lang, meron tayong expanded flat correction A, B, C, then magpa-pump, no? Na ganun. So sa distribution schematic, pares lang naman yan, no? Pa-push down, retest, push down, ang tag dito, magkakaroon ng corrective move dito or consolidation bago mag-breakdown dito, no? So kung papakita natin yan kung saan, brain muna natin ito mga to, yan. Kung meron tayong some sort of support line dito at meron tayong some sort of range dito of some sort, sabihin natin, or baka some sort of tag dito, pwede rin kasi babalik natin ng candle sa yan. Pwede rin kasing ascending channel kunwari na ganyan. At kung titignan natin, kung sabihin natin mga banda dito lang yung height nito, kapag nag-breakdown to, diretso lang tayo dun kung saan banda ang support line natin. Okay? So in case lang na magbe-breakdown tayo, hindi meaning na may distribution reversal na matindi na maglo-lower low tayo, hindi meaning ganoon. Pwedeng mangyari, hindi natin sure kung totoong gagawin talaga. Like dito sa
dito sa bottom na to. Okay? So meron tayong accumulation naman dito, accumulation schematic. Actually dito no, malaking accumulation schematic pala to. Ito. So meron din tayo dito, maliit na accumulation schematic, no. So accumulation within accumulation ang kinakalabasan. Pero anyway, itong part na to, accumulation phase, then di natin sure kung gaano kalakas to, no? Di natin sure. So pwedeng accumulation phase to para sa B wave, C wave, no? Kalabasan, di natin sure. Pwede ring accumulation phase to ng ATH, no? So ang data ko lang na alam dito, mostly puro retail lang ang bumili dito, no? So hindi ko masasabi kung accumulation phase to ng ATH, no? Hindi ko sure. So maraming ganyan, no? Maraming ganyan na type of accumulation. Meron tayong mga malilit na accumulation dito, for example ito, no? Maliit na accumulation at napakalaking bull market agad na ito, no? So hindi natin sure, pwedeng malaking accumulation phase to para sa mas malaking bull market, pero kung retail lang ang nagpapapump nito, medyo di ganun ka-convincing. Unless bigla papasok ang mga whales, no? Dito sa mga area to. So, let's siguro update natin. Excuse me. Gusto ko lang i-point out, no, na nakakita tayo ng medyo some sort of bearishness dito, na meron tayong maliliit na push-ups, mga maliliit na push-ups, no? Na tipong meron tayong mga, baka masabi natin some sort of hindi naman to bear swing failure na nag-close above, pero bumalik din sa loob. So hindi natin masasabi, pwede ring masyadong masyadong maraming probability to. Pero ang pinaka inaabangan ko dito ang potential na mag 45k ulit, no, dito. So kapag nag-break tayo dito, lalo na kapag na-breakout niya to, most likely mayroon pang higher targets yan, no. So ang susunod diyan yung mga 47 hanggang 48k, no, dito sa mga area to. Okay? In case na hindi, ang kailangan natin bantayan dito, itong 45k na rejection area. So, nagkaroon na siya ng some sort of free test na, no? Some sort of free test. Nagtatry mag-push down ang bears sa ngayon, no? So, nagtatry mag-push down ang mga bears, pero naipupush up ulit ng mga bulls. So, gusto ko lang i-point out, no? Tinatry ng bears, Tinatry ng bears. Sa ngayon, hindi pa successful ang mga bears kasi malaki ang mga wicks sa ilalim. Yan. Malalaki ang wick sa ilalim, no? So hindi natin sure kung kailan baka biglang mawalan ng powers ang bulls dito, lalo na medyo matagal to, no? Simula almost start ng December, 1 month tayong andi dito, no? Kaya medyo wala tayong galaw at medyo pahina to, no? Medyo pahina. So ay lang gusto ko i-point out na kailangan natin mag-ingat. Ang volume natin since dun sa rejection na yun, isa sa mga pinakamalaki, no, since dun sa 25k na ABC correction natin, no, na ganito, ABC then pump. Okay, so kailangan lang natin mag-ingat dito sa part na to. So last one, tignan natin ng S&P 500 at DXY. S&P 500, nagkakaroon tayo ng matinding rejection. Okay, ngayon ko lang nakita to. Meron tayo rejection sa DXY. Ang DXY nagpa-pump. Okay, pero hindi pa siya nagbe-break, no? So kapag ang DXY na break niya to, medyo may signs of strength yun. Sa S&P 500, kapag na-break niya to, gumanto ulit, sign of weakness. So makaka-expect tayo sa BTC rin in case na umiba ng direksyon bigla ang S&P 500 at ang DXY mag-reverse ng galaw, most likely may expect natin ang BTC at least dapat magpapahinga rin to. Okay? Hindi lang natin sure kung ganito lang kalaki or dito sa mga area to, or baka yung malala na mga bandang 31k, kasi kapag na pati ito na push down niya, may some sort of invalidation doon na kakalabasan. So paalala lang, no, ang pinaka magpapasabi sa atin ng confirmation of B wave lang to. So meron tayong potential of A wave, B wave, C wave. Okay? Meron tayo dito sa loob ng B wave na ABC potential. Potential lang, hindi pa natin masasabi kung ABC lang siya. Kasi ang B wave laging tatlong waves lang. Kapag zigzag correction, 5, 3, 5. So expect natin tatlo lang dito. So meron tayong 1, 2, 3. Ito ang small a, small b, at small c.
Okay? So, kapag ang small A natin bumalik, or more like ang price bumalik sa small A na A wave, dito bumalik, may invalidate natin potentially ang malaking pump. Okay? May invalidate. So, paalala lang yun, ha. Medyo malayo pa naman siya. Malayo, 31K pa siya, no? Pero, in case lang, ha. Bumalik siya ng 31K area. Lumagpas siya below. Ang rules ng impulse wave theory, almost, di ko sure kung almost or kung absolute ba talaga siya na 100% or almost absolute. Di ko sure kasi ang price action di naman perfect. Pero at least sa napag-aralan ko, at least din sa mga ibang impulse wave theory analyst, kapag may katiting na sabihin natin $1 na na overlap, madalas invalidation invalidation na 'yon. So kunwari sabihin natin 31K ang invalidation, naging 30,999 yung price, invalidated agad 'yon, kakalabasan. So ang at least sa impulse wave theory, sa napag-aralan ko, absolute yung rules nun. So hindi tayo pwede bumalik dito, no? Hindi tayo pwede bumalik diyan. Kapag bumalik tayo, meron tayong some sort of invalidation diyan. Kasi pwede rin kasi masabi tong one wave, second wave, then ito some sort of third wave na meron tayong first, second, third, fourth, fifth. Pero kapag nagkakaroon tayo ng overlap na ganyan, nagkakaroon yan ng invalidation of pump to the upside, kakalabasan hindi valid yan. Okay? Most likely babagsak siya, no? So ayun lang siguro update natin. Pang lang yun, no? Pampa-aware lang, malayo pa naman. Gusto ko lang i-point out, no, na in case na magkaroon tayo ng, kasi nakakita tayo ng weakness sa S&P 500, lalo na sa itaas siya, nagkaroon ng rejection, which is hindi magandang sign yun actually, lalo na nag-pump siya ng makikita natin sa volume nito, no. Minsan lang natin gamitin ang volume sa S&P 500 kasi di ako actually masyado ganun ka marunong sa stock market, or basically volume ng stock market. Pero kapag nakakita tayo ng high volume sa rejection, madalas nag-indicate yun ng some sort of nagkakaroon ng strength ang isang side. At kapag ang mga candles bumabagsak habang nagpapakita ng some sort of strength sa isang side, ibig sabihin most likely medyo nagkakaroon ng sell off dyan. Okay? So ang susunod na target itong pinag-breakoutan na ito, no? Nakakalabasan kapag in case na bumagsak tayo dito, magkakaroon tayo ng some sort of invalidation. Kasi meron tong meron tong potential na, kasi ito pa yung drawing ko dati, no? Paano kaya to? So tagal lang, ha. Pero tayo technical target atang ganito. Tama ba to? Parang mali, o dito ba dapat hanggang dito? Paano ba yung, hindi ko sure kung tama ba itong technical target ng expanding wedge. So dapat dito yung mula dyan hanggang dito dapat, tapos sa breakout point. Ando dun naman siya sa area na yan. Tama kaya yun? Hindi ko sure kung tama yun, pero sa natatanda ko, dapat sa bunganga siya nag-i-start. Kaso ang problema dito, hindi tayo umabot dito. Pero sa pinaka singawan natin yung volume saglit. Hindi tayo umabot dito. Di ba to? Weak down pala to, no? Hindi siya umabot dito, no? So, kung saan tayo pwedeng mag-bounce. So para siyang gantong itsura. Para siyang ganyan. So ang itsura niya parang ganito dapat. Yung bunganga ng expanding wedge. So dito nag-breakout, nag-retest lang dito of some sort, then sakto pala to, no? O dito banda, no? Or basically dito banda, no? Kaya tayo nag-reject dito. So madalas kapag meron tayong mga technical target met, which is etong part na to, technical target met, nag-aaroon ng reaction yan to the opposite side, no? So hindi natin sure. So ito to example, no? Tingnan natin. Ito dapat meron tayong
Ganyan. Meron tayong breakout. So ano doon naman siya, no? Kung nasan tayo banda nagsusupport o nagre-reject. Nag-breakdown na ba tayo? Hindi natin masasabi. Pero anyway, ang point ko lang medyo nagpapakita ng weakness si S&P 500 at medyo hindi pa naman strength to, no? Pero kapag eto higher low na kasi to, no? Kaya medyo delikado at meron tong baka meron na tong 5 wave counts. So meron to AB 1, 2, 3, 4, 5 possible ABC correction na ganito. Hindi ko masasabi pero masyadong maraming waves to para masabing 5 waves to. So mukhang more than 5 waves to. Ibig sabihin meron tong ABC sa loob. So meron tong A wave, B wave, C wave most likely. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. So mukhang meron pa rin tayong 1, 2, potential 3, 4, 5. Parang papasok ng recession. Kung magre-recession man, di natin sure. Pero ilang yung point ko check ko lang kung anong mga possible na pwede mangyari. Dito sa mga part na to, pwede tayo mag-abang sa 45k. Kung magre-retest ba, kung magbe-breakout lang naman ulit, sabihin natin babalik ulit ng 45,500. Last short opportunity na nakakalabasan. Kapag lumagpas na naman dun, medyo malabo na sigurong ma-reject doon kasi sa tingin ko mag-higher target sa naman yun. So yun siguro update natin. Wala tayong trading idea kasi inaabangan lang natin to, no, kung mag-pupush pa dito. Pinaka trading idea natin 45k, no. So pasok naman to sa area ng 45,500 na monthly. Meron tayo dito, no. Yan. Then makikita natin kung saan siya banda. Actually, no, hindi siya dun banda nagre-reject. Kung saan siya banda pwedeng mag-push to the upside, no. So meron tayo dito. Yan, itong range na to, no. Itong range na to ang ababantayan natin kung gusto natin mag-short. Okay, meron tayo sa 45k hanggang basically 45,500 area, no. Makikita rin natin kung saan yung mga candle closes nito sa 4 hours, no. Ayan, dito sa mga area to, no, saan tayo nagkaroon ng malaking breakdown at mga candle closes na hindi tayo actually nag-break up lang tayo sa no, sa 45,500 at maraming beses natin pinag-usapan yung level na 45,500. So napakaganda na itong technical analysis natin. So ayun siguro update natin. Hintayin lang natin kung magpo-push up pa ba to or baka mukhang magpo-push up pa na onti ito siguro pero hindi ko masabi. Hindi ko masabi, no, kasi parang medyo choppy to. Masyado tayong pumpy at dumpy, no? Masyado tayong pumpy and dumpy, no? So malalaki tong mga push up nato, no? So ingat sa trades, no. Masasabi ko, hintayin natin ang some sort of retest na itong mga to. Or possibly wala rin tayo sa support level. So ang pinakakailangan natin abangan diyan, kung gusto natin mag-long dito sa mga area to sa anong number nito 42,800 or 850 para mag-long. So ito yung long target, pwede rin dito kaso malabong dito agad tayo pupunta pero basically dito muna tayo, no. Yan, long then short area. Okay, so wala yung trading ID natin. Ingat si trade sa GG's boys.